ng ipagbawal ng isang mambabatas ang paggamit ng mga mobile application na kontrolado raw ng mga kalabang bansa ng Pilipinas. Banta raw ito sa ating national security. Kaya isa sa gusto niyang i-ban ay ang TikTok na pagmamay-ari umano ng isang Chinese company. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ayun, may napapansin tayo dyan na mga gustong mag-check out na, okay? So, i-greet muna natin yung mga marami pang iba. At halos dekada ng content creator sa sikat na social media platform na TikTok si R. Cesar. Noong una, mga pa-cute at trending content lang daw ang ginagawa niya hanggang sa natuto na siya ritong magbenta. Malaki na nga raw ang naitulong ng TikTok sa buhay niya dahil nakapagpundar siya ng ilang gamit. Pero ang online career niya, nanganganib matuldukan ng bagong panukalang batas sa Kamara. Sa ilalim kasi ng House Bill 10489 na inihain ni Manila 6th District Representative Benny Abante, gusto nang ipagbawal ang pag-distribute, maintain o update ng foreign adversary-controlled applications sa Pilipinas sa mga mobile application store. Ito yung mga mobile apps na konektado sa mga bansang kaaway daw ng Pilipinas. Partikular na tinukoy ni Abante ang TikTok na pagmamay-ari ng Chinese company na ByteDance na konektado raw sa Communist Party ng China. I'm urging all TikTok users, kahit wala pang batas, i-delete nyo na po mag-app na ito. We must realize we all have a role to play in safeguarding our national security. We cannot ignore the warning signs all around us. Naiintindihan naman daw ng mga gaya ni R. Cesar ang gusto ni Abante. Pero sana raw, isaalang-alang din ang epekto ng total ban sa mga umaasa sa TikTok. Titingnan din natin yung mga cons din, pros and cons din, yung mga pwedeng mangyari din, lalo na sa mga sumasaho. I mean, kumikita na dyan sa TikTok. Siyempre, mga content moderator, ayan, mawawalan ng work yan. Mga vloggers, nakatulong na yan sa kanila. Kung tutuusin, hindi na bago ang mga gustong mag-ban sa TikTok dahil sa pangambang nagagamit ito pang espiya ng China. Katunayan, nasa 20 bansa sa mundo ang nag-partial o total ban sa naturang app dahil sa issue ng cybersecurity. Kahit sa mainland China at Hong Kong, bawal ang TikTok. Pero kung Department of Information and Communications Technology o DICT ang tatanungin, hindi ito magiging madali. We have certain interest to balance out there. We realize that in banning TikTok, there are several other lives that would be affected. Extreme din para sa tech expert na si Art Samaniego ang panukala ni Abante. Mungkahi niya, limitahan na lang ang pagban sa mga government-issued device. Walang proof na yung solid proof na black and white mapapakita nila na ginagawa ng TikTok na magre-reverse sa China. Payo naman ni Samaniego sa publiko, huwag mag-overshare ng mga personal na impormasyon sa anumang social media platform. Sinubukang kunin ng News 5 ang panig ng TikTok Philippines tungkol dito pero wala pa silang tugon sa amin. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.